Pag-usapan natin ngayon mga kaibigan na very shocking news. Nakakabahala. May na-research sa po ako na article ng abogado.com.ph. Bagong balita lang ito. Ang title is Drug Den Inside Malacanang Complex? Question mark. NBI nabs suspected pusher, another on the run. May nahuli pong pusher malapit sa Malacanang Complex ayon sa balitang ito. So, basahin natin. Okay, October 24, abogado.com.ph. So, in a shocking bust. Basahin ko in tuto para ano. Agents of the National Bureau of Investigation with support from the Presidential Security Group raided an alleged drug den operating within the Malacanang complex, arresting a suspected drug pusher with shabu. So, in fairness, tumulong ang mga Presidential Security Group personnel. Tinulungan nila yung NBI agents. Okay. So, yung nahuli na pusher, identified as Edgar Bintora alias Face, na huli siya inside sa kanyang bahay sa San Miguel, Manila area. Sabi dito, just a stone's throw away from the seat of power. Maganda rin pagkagawa nitong balita. Isang bato mo lang, siguro kapitbahay ng Malacanang. Doon nahuli yung drug den. Na-raid pala. Na-raid na drug den. Okay, so yung kasamahan ni Edgar Bintora, identified as Francisco Soriano alias Juntot, nakatakas. So, pinaghahanap ngayon. So, itong si Bintora at saka si Soriano, na-filean na sila ng complaint before the Manila Prosecutor's Office. Excuse me, violation ng Republic Act number 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Okay, so sabi ng article, the timing, basahin ko lang ha, the timing of this bust, kasi by bus ito the timing of this bust comes amid ongoing accusations by critics that President Ferdinand Marcos Jr., who holds office within Malacanang, has links to alleged illegal drug use. So, bakit nahuli, bakit na-raid? So, ang NBI natin nakatanggap ng intelligence information tungkol sa ginagawa ng mga suspects. Okay? So, nabahala ang NBI kasi nga nandun sa within the complex of Malacanang. So, nagkaroon po ng series of test buys. Buy bust. Bili-bili lang muna, nakabili. Then later on, nag-apply sila ng search warrant. Okay? So, nag-coordinate po ang NBI with PIDEA and then with Presidential Security Group. Kaya isinagawa ang buy bust operation, buy bust at saka raid. Ang search warrant po, inisyo ng Regional Trial Court Branch 37 ng Manila. So, ang nahuli po is 9 heat-sealed sachet containing yung ipinagbabawal na substance. Okay. So, si Bintora na dala na sa NBI for booking and processing. Ang mga nahuli naman ng mga sachet, nandun na for examination sa NBI Forensic Chemistry Division. So, ang last excuse me.
Ang last paragraph ng article, ganito, the location of the operation raises question about whether the drug trade has infiltrated even the most secure corners of complex where government holds office. So medyo malakas ang patama nitong article kasi nga very bold itong mga taong ito na katabi lang sila ng Malacanang. Bakit hindi sila takot? Yun ang tanong. So, i-relate na natin ngayon dito sa ongoing Quadcom hearing na grabe ang non-stop Pilit nilang pinapakita na there is something wrong sa war on drugs panahon ni PRRD. So, ano ngayon? Anong nangyari? Ano ang kaibahan noon panahon ni PRRD at ngayon when it comes to drug problem? Bumuti ba ang kalagayan ngayon o sumama? Yan ang malaking tanong. Marami ang nagpapatunay na bumuti ang kalagayan ng lugar nila, tumahimik, tumino nung panahon ni PRRD at ngayon mas malala. Isa na yan, yung mag-asawang Gomez, Congressman Richard Gomez at si Mayor Lucy Torres Gomez. Buhing living witnesses na maganda ang resulta ng war on drugs panahon ni PRRD. Si Katunying, ulit-ulit natin ito. Salamat kay Katunying na hindi nag-atubili na depensahan ang war on drugs panahon ni PRRD dahil sabi niya tumino ang lugar nila nang dahil sa war on drugs. Ako rin, dito sa Mindanao, sa lahat ng lugar na napuntahan ko, lahat nagsasabi na napakalaking tulong yung war on drugs panahon ni PRRD. Ano ngayon? Be? Ang dami ko na ring nakakausap na sabi nila, bumalik na. Bumalik na ang kalakaran ng droga. So, maalala ko tuloy yung alitagtag drug, yung nahuli sa alitagtag Batangas ba yun? Yung pinagmamayabang nila na pinakamalaking nahuli daw na droga sa kasaysayan ng drug enforcement sa Pilipinas. Ilang kilo ba yun? 1,400 kilos. Ano na ngayon? Ano nang balita? Wala na, tahimik na Nakakapagtaka. Biglang tumahimik. So, yung quad hearing, lumalabas doon. Talagang mga matataas na opisyal ng PNP, including generals, nasasangkot sa kalakaran ito. Kaya, nakakabahala. Magkaiba kasi ang approach Panahon ni PRRD is kamay na bakal. May fear factor. Kaya maraming lumayas na mga yung mga involved dahil makakatikim talaga sila. Yan ang sabi niya, no? Yan ang sabi ni Congressman Richard Gomez na hindi mo pwedeng kausapin lang yung mga drug lords o drug pusher may baril. Kailangan ng police operation at in the process ng police operation may mamamatay talaga. At ito na nga, kung ano yung tinatawag na alleged extrajudicial killings panahon ng drug war, di kasuhan.
magsampa ng kaso. That's the best, hindi naman perfecto yung war on drugs ni Pierre, kasuhan nyo. Kaya lang, de fact, hindi madideny na maraming tumahimik na lugar, gumanda ang peace and order situation, criminality sa bansa ng war on drugs ni PRRD na pilit na sinisira ngayon. So, good luck sa taga Malacanang. Sana hindi na maulit ito na may ma-raid na drug den within the Malacanang complex.